Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Tunghayan po natin ang ika-11 kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Hi there, Monica. It's really nice to meet your husband. Malaki ang ngisi nito sa labi. Samantalang ako ay mabagal ang paghingang nagpipigil na barilin siya. We're in public, I can't kill her. Here. I just smiled before turning my gaze to Liam, who's alternately looking at the both of us. Hinawakan ko siya at bagyang inilapit sa akin. Liam, pwede bang pakikuha ng mga pinamili natin doon sa guard malapit sa exit? Ngumiti siya at tumango-tango. Siyempre naman, Mon. Susunod ka ah. Ngumiti ako. He diverted his gaze to the bitch standing in front of us. Nawala ang ngisi sa mukha niya at napalitan ng ngiti. Bye-bye, Angela. Kumaway-kaway siya dito tapos ay agad ding naglakad paalis. Halos sabay na nawala ang ngiti sa mukha namin at nagpalitan kami ng masamang tingin. I stepped forward towards her while shooting death glares. What do you want? I gritted my teeth. She just let out an evil grin, then chuckled but still giving me glares. This motherfucking bitch. Oh my, this is really a coincidence, Queen. Tumawa siya at tumawag sa balikat ko pero tinapik ko iyon. She smiled. Oh, Queen? Ang bilis talagang uminit ng ulo mo. Aren't you happy to see me? My blood started to boil because of her sweet bitchy tone. Angela Herrera, Rohan's bitchy sister. She wants my position as a queen. This bitch tried her best to kill me but never succeed. Now that our paths cross again, I know that she's planning something and I'm fucking 100% sure that Liam is part of it. In her fucking dreams, I'll never gonna let it happen. Ngumisi ako. I'd be really happy if I could see your lifeless body. Tinaliman ko lalo yung tingin ko sa kanya. Leave my husband alone or else I'll kill you. You know me. I've never hesitated to kill anyone. I'm gritting my teeth in anger and I'm clenching my fists so hard. I could feel my nails digging in my own hands. I don't think I can do that. Anya tsaka tumawa. I'm having a hard time preventing myself from killing her. I just found what I want to cherish for the rest of my life. Nagkibit balikat siya. Nangunot naman yung noo ko dahil sa sinabi niya. Cherish? For the rest of her life? Ngumiti siya at inayos yung pagkakasabit ng sunglasses niya sa dress niya. When Liam bumped to me earlier, I was really pissed but then after talking to him, I have this urge to take him with me even though he told me that he's already married to someone and that's you, Queen. I just realized that I don't want your possession anymore. I want him. I want Liam. Nobody can stop me, not even a queen like you. I grabbed her dress while glaring at her. Nararamdaman ko din yung mga tingin ng mga tao sa paligid. I even heard some boys talking like having a bet. May sumigaw pang, dun ako sa nakabackless. Attention! Again. Damn it. Leave him alone. May diin kong sabi. Tumawa lang siya na lalong nagpakulo ng dugo ko. Natatakot ka na ba sa akin? Natatakot ka na? Baka makuha ko siya mula sa'yo? Napahawak siya sa kamay ko nang higpitan ko yung pagkakakwelyo sa dress niya. Inilapit ko siya at tumapat ako sa tenga niya. Who says I'm afraid? I'm not afraid on anyone. I'll never be. Ngumisi ako tsaka lalong hinigpitan yung hawak sa kwelyo niya kaya lalo siyang nagpupumiglas na makaalis sa pagkakahawak ko. You should be the one who needs to be afraid, Angela. You're a pathetic little devil who's playing the role of an angel that bumped into Satan's daughter without even knowing it. Napalitan ang ngisi ko ng madilim na ekspresyon tsaka siya hinarap ulit. Don't you even try to get near him again because the next time we meet, you'll be dead. Tsaka ko siya pabalyang binitawan dahilan para matumba siya sa sahig. Hawak-hawak niya yung leeg niya habang masama ang tingin sa akin.
Nginitian ko na lang siya ng pang-asar, tsaka naglakad palayo papunta sa pinaghihintayan ni Liam ngayon, pero hindi pa ako nakakalayo ay sumigaw siya. Do you think masaya siya sa'yo, ha? Liam is a good guy and you're a bitch. How can be a good person like him would fall to a killer like you, Monica? Sigaw niya nagpahinto sa akin. There is something throbbing inside my chest. I felt a pain inside like someone just stabbed my heart on my chest. Just like what happened before. Iniwan ka ni Kian because you are stubborn. Then now, you have Liam, yet I know you're still the old stubborn Monica. Hindi malayong isang araw ay iiwan ka din niya tulad ng ginawa ni Kian sa'yo. And that hits me. It triggered so much emotion inside of me, but I need to control it. Nika, this is not so you. Ever since na mawala si Marco, parang nawala ka na din sa akin. What happened to you? You seem to be a different person. I need to find the culprit who killed my brother. Kuya Marco means so much to me. Fucking underground society. I'll gonna kill them all. You know what? Let's just end this. Wala din tayong patutunguhan. And I'm also engaged to the reigning mafia queen in the underground society. Hindi na tayo nagkakaintindihan. You're only focusing on Marco's death. How about me, Monica? I let out a smirk on my face. Who the hell cares about his feelings? He's an idiot after all. Hinawakan ko yung kamao kong nanginginig sa sobrang pagkakuyom. Bullshit. I want to kill her. Mon! Kumaway siya sa akin habang yakap ng isang braso niya yung stuffed toy. Sinamaan ko lang siya ng titig pero ginantihan niya lang yun ng maaliwalas na ngiti kaya nag-iwas na lang ako ng tingin sa ibang direksyon. Hello, Mon! Ang tagal-tagal ni Mon at Juju. Sabi niya habang gini-gesture yung kamay ng stuffed toy sa tapat ko. Hinawi ko yung kamay niya kasama yung stuffed toy. Stop it! I'm not in the mood to play with you. Binitbit ko yung isang plastic bag pero hindi rin nagtagal dahil inagaw niya yun mula sa kamay ko. Ako na magbibitbit ng pinamili natin, Mon. Eto na lang hawakan mo, oh. Tapos hinawakan niya nang mahigpit yung kamay ko at saka nag-umpisang maglakad. Damn, Liam. Who says you can touch my hands? I felt my face burning and red. Gulat siyang napatingin sa akin nang bawiin ko yung kamay ko mula sa pagkakahawak sa kamay niya. Magsasalita siya pero mabilis akong naunang maglakad. Humabol naman siya agad. I have to control my feelings for him. I'm aware about what's happening to me because I already felt this before and I'm not going to let myself to feel that joy and suffer in pain again just because of a guy. I have to focus on my goals. Hindi ako naging mafia queen ng walang dahilan. I have my reasons. I need to find the culprit, the suspect who killed my brother. Sumakay ako agad sa kotse ko at inumpisahan ng i-start ang makina. Pumasok si Liam ng tahimik at inilagay sa backseat ang mga plastic bag habang yakap niya pa rin yung stuffed toy. Kaya napapikit ako at humigpit ang hawak sa manibela. Aminin ko man o hindi, ay naiirita ako kapag nakikita ko yung stuffed toy na hawak niya. It reminds me of that brat. Can you please throw away that trash? It irritates me. Inumpisahan ko nang imaneho yung kotse pero hindi nawawala yung pagkakunot ng noo ko. Umiinit yung ulo ko. It's just a toy. A fucking toy. Pilit kong pagpapakalma sa sarili ko. I need to focus on driving. Pero bigay to ni Angela, Mon. Hindi maganda tignan kung itatapon ko lang tong bigay niya. I saw in my peripheral vision that he's hugging that freaking toy. Angela, that motherfucking devil. Inihinto ko sa gilid yung sasakyan malapit sa tulay at kinuha yung stuffed toy mula sa kanya. If you can't throw this away, then I will. Lumabas ako at tumungo sa gilid ng tulay. Lumabas din siya sa kotse pero hindi siya lumapit sa akin. Napaatras pa nga siya habang tumitingin-tingin sa paligid na parang natatakot. Wag, Mon naman! I throw the fucking stuffed toy down to the flowing stream of the river tsaka tumingin sa kanya. He parted his lips while looking at me. Talagang tinapon mo? Sinamaan ko siya ng tingin. So what? Bakit mo naman tinapon, Mon? Akmang hahakbang siya palapit sa akin pero para siyang natauhan at napakagat sa labi tsaka umuling umatras. I frowned because of his actions. Para siyang naguguluhan sa gagawin niya. Is that really important to you, ha? Namewang ako dahil sa inis. You know what? Pinapahamak mo yung sarili mo. I already told you that I'm a dangerous person.
Everyone is after me. They want to kill me. At ganun din ang gusto nilang gawin sa'yo dahil mag-asawa tayo. I sighed because of annoyance. I felt my anger rising up. You're putting our lives in danger. You don't know the difference between a snake to a rabbit. Sa dami ng makikilala mo, yun pang demonyetang yun? Lumalalim ang paghinga niya habang nakahawak sa ulo. Pumipikit siya na parang pinipigilan ang sarili niya. I don't know what exactly is he doing but I'm really mad right now. Ano bang masama sa pakikipagkaibigan sa kanya? Tumingala siya habang nakahawak sa noo. Bakit ka ba nagagalit? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa mo, ha? Nakikipagkaibigan ka lang naman sa kaaway. Sa isa sa mga taong gusto kong pabagsakin. Did you not even realize that she might be an enemy? That just befriending you in order to kill me? I laughed sarcastically while looking at him. Yeah, right. Ano bang dapat kong asahan sa'yo? You're just a dumb ass that can't remember anything except your name and birth date. You can't even speak English and all that you can do is to watch cartoons all day long. Then you shouldn't marry me in the first place. Sigaw niya pabalik na nagpatigil sa akin. If you want a husband who's smart as hell like you, then you shouldn't have kidnapped me, threatened me, and even made a deal because this marriage is just for your fucking sake. May diin na pagkakasabi niya habang nakapikit at nakahawak ang isang kamay sa bewang. Nag-iba ang aura niya. Para bang ibang tao yung kaharap ko? Iba yung paraan ng pagkakatitig niya ng diretso sa mga mata ko. As if he's going to kill me anytime. Parang bumigat yung pakiramdam ko dahil dun. He really made me shock. You! Tinuro ko siya. I felt my hands trembling in shock. Did you just yell at me? I gulped before I continued talking. Did you just freaking yell at me in English? Dumilat siya na parang nagising sa kung anumang ginagawa niya. Gulat din siyang napatingin sa akin and I'm not sure but I see sincerity and sadness in his eyes while looking at me. Kinagat niya yung labi niya bago yumuko. Umuwi na lang tayo, Mon. Mahinang sabi niya habang bagsak ang mga balikat na tila parang pagod na magsalita. I unconsciously nodded my head then gulp again to clear my throat. Right, we should really go home. It's the first time that we had a fight and I'm really not feeling well. Parang bigla akong nakaramdam ng pagod. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng sasakyan. Sumakay na din siya at naupo sa tabi ko. Katahimikan ang nangingibabaw sa aming dalawa. Wala ni isang nagsasalita. At until my phone rang. I saw Agent E. Name written on it kaya bumuntong hininga ako tsaka sinagot yung tawag niya. Yeah? I answered habang mabilis na nagmamaneho pa uwi sa mansyon. Liam is still quiet and so do I. Boss, nandito kami sa ospital. Nangunot yung noo ko dahil sa sinabi ni A. Si B na aksidente. May nalaman siya tungkol sa pagkatao ni Boss Liam kaya mukhang may humabol sa kanya. Hindi ko na siya pinatapos. I threw my phone in the backseat and turned around my car that caused a screeching sound of the wheels in the highway. Mukhang nagulat naman si Liam sa ginawa ko, but the hell I care. Teka, hindi dito yung daan pa o. Just shut up and wear your seatbelt on. I saw him in my peripheral vision currently putting the seatbelt in his body. On Agent A points of view. Z, may na-decode ako about sa profile ni Boss L pero restricted at fuck Z, I need your help. May kung sinong nagtatago ng profile ni Boss. Hindi ko alam kung paano at kung bakit nila tinatago. They're up to something. I can't hack their system kaya wala pa akong lead kung sino sila pero isa lang ang sigurado ko. Si Boss Liam ay parte ng isang grupo sa underground society at ang totoo niyang pangalan ay Z pressed the stop button on her cellphone while blankly staring on the floor. Nakaupo siya sa couch, sitting next to E and D while C and I were sitting in front of them. Kanina pa niya inulit-ulit na ipiniplay yun. We're in the hospital now, in B's assigned room actually. Lahat kami ay hindi mapakali dahil sa nangyari. We're shocked about what happened to B earlier and now, she's peacefully sleeping with a lots of tubes connected to her body. She has a lots of bruises and cuts, a few bone fracture, but she had a major head injury. The doctor said that her injury might lead her to being comatose. If the boss heard it straight from the doctor, she might rage in anger. Napahilamos ako sa mukha ko dahil sa pag-aalala, may kung sinong gusto siyang patayin.
Damit. I'm fucking curious about Boss L's profile. Biglang saad ni E. Umangat ang tingin niya sa amin habang bakas ang pagod sa mga mata niya. If there are some people who wants to kill B because she tried to hack their system for Boss Liam's profile, doesn't it mean that he's one of those mafia elites? B already stated that Boss L is part of the unknown group in the underground society and that's what we need to find out. Nakita ko kung paano kumuyom yung palad ni Z dahil sa galit. Z may be the most immature person that I've ever met but she's the kind of girl who treasured her friends more than anything. Lumunok ako para tanggalin ang kung anong nakabara sa lalamunan ko. Huwag muna tayong mag-conclude ng kung ano-ano tungkol dyan. Let's wait for Boss Monica's order to us bago tayo kumilos. Boss Monica knows what to do. I want to know the truth too. Sumandal si Sis sa sandalan ng inuupuan namin but we have to wait for B to wake up. She knows the real name of Boss L, di ba? It started with a letter K? Gusto kong malaman kung sino ang gumawa kay B noon. Niyakap ni D yung una na hawak niya. B is my friend. I want to kill them. D stated. Natahimik kaming lahat at bahagyang nag-iisip ng malalalim nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. There, we saw Boss Monica together with Boss L. Looks like Boss Monica is in a bad mood. She's foaming mad while Boss L looks sad and tired. What happened? Naglakad siya palapit at huminto sa gilid ng kamang hinihigaan ni B. Is she critical or what? Car accident, boss. Based on the statement of the few witnesses except one, someone tried to shoot her inside her car while driving. May isang kotseng bumangga sa nakamotor na gunman na humahabol sa kanya that made his shot gone wrong dahil imbes na tamaan si B ay bumanda iyon sa bulletproof glass. I looked at B's awful condition. Iniwasan niyang bumangga sa isa pang sasakyan mula sa kabilang lane kaya sa puno na lang niya ibinaling ang direksyon ng kotse. Is she in a coma? Not yet, boss. Possibility pa lang. C answered. Hinilot niya ang sentido bago naupo sa harapang upuan. Sininyasan niya si Boss L na maupo din kaya mabilis itong umupo sa tabi ni Boss Monica habang tahimik na nakayuko. Nagkatinginan kami dahil kay Boss L. Himala, tahimik si Bossing? Do we have any lead about the gunman? Umiling-iling kami. Umayo si Z ng upo at halatang may gustong sabihin pero nag-aalangan siya dahil kaharap niya si Boss Liam kaya tumayo ako. Boss L, pwede mo ba akong samahang kumain ng lugaw sa baba? Libre ko, boss. Umangat yung tingin niya at ngumiti tsaka akmang tatayo nang tumayo din si Boss Monica na ikinagulat namin. Napalunok ako dahil sa sobrang sama ng tingin niya. Are you asking him for a date? What? Date? What date? Wow, Mon, wag mong sasaktan si A. Hinatak-hatak niya yung braso ni Bossing pero di siya natinag. Napaatras ako nang ilabas niya mula sa coat niya yung isang baril. Gosh, papatayin niya ba ako? No, Bossing naman. Hindi ko niyayaya si Boss L na makipag-date. Then what's the meaning of this? You are asking him to eat with you. Itinutok niya sa akin yung baril kaya itinaas ko yung kamay ko. Fudge, ang init ng ulo ni Bossing. Eating together means having a date, right? Teka, Bossing, chill! Tumayo si A at ibinaba yung kamay ni Bossing na may baril. Kasi ang gustong iparating ni A ay bumulong-bulong siya kay Bossing at nawala ang pagkakakunot ng noo nito. Tsaka pabagsak na umupo pabalik sa sofa at sumandal. She glared at me. Huwag mong aalisin ang paningin mo sa kanya. I nodded, then she diverted her gaze into Boss L, who's currently standing beside me. Don't do anything stupid. Sabay iwas ng tingin. Tumango din si Boss L tsaka kami sabay na lumabas. Here you go. Inilapag ko isa-isa yung mga laman ng tray na dala ko. Nasa isang lugawan kami sa tapat ng hospital. Tinulungan niya akong ibaba yung mangkok sa lamesa habang nakangiti. Ayan, hehehe. Dinampot niya yung kutsara at pumikit. Thank you sa pagkain. Tsaka mabilis na sumubo. Kahit punong-puno yung bibig niya sunod-sunod pa din yung pagsubo niya. It looks like hindi sila kumain ni Bossing sa mall. Mukhang gutom na gutom ka ah. Naupo na din ako sa tapat niya at hinalo ng kutsara yung lugaw. Nagmadali siguro kayong pumunta dito. Tsaka, okay lang ba kayo? Nakita kong natigilan siya, kaya tumawa ako ng alanganin. Pasensya na, mukha kasing wala na naman sa mood si Bossing. Hindi naman. Napakamot siya sa ulo niya at ngumiti ng tipid. May nangyari lang kasi kaya medyo hindi kami nagkaintindihan.
Nagkibit balikat siya tsaka sumubo ulit. Ano ba kasing nangyari? Tumingin siya sa akin tsaka bumutong hininga. After several minutes, wow! Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Grabe naman kasi siya eh. Sinisigaw-sigawan niya ako. Tapos, gusto ko nang magbati kami eh. Kinukusot-kusot niya yung mata niya habang kanina pa ang ngawa kakaiyak. Katabi na niya ako ngayon habang hinihimas-himas yung likod niya para patahanin siya. Kanina pa siya umiiyak pagkatapos ikwento yung nangyaring pagtatalo nila ni Bossing dahil kay Angela. Panay ang singhot at hagulgol niya. Parang tanga, pero anong magagawa ko? Di magsabi ka ng sorry sa kanya. Paano? Paano kung di niya tanggapin? Galit na galit sa akin si Monmon kanina. Yumuko na siya sa mesa tsaka itinuloy ang paghikbi. Pinagtitinginan kami ng ilang mga dumadaan, maski yung mga kumakain kaya ngumiti ako sa kanila. Shit, akala pa yata nila pinaiyak ko tong si Boss L. Kinakaibigan ko lang naman si Angela. Malay ko bang kaaway pala siya ni Monmon. Napapitik ako ng daliri dahil sa bumbilyang lumitaw sa ulo ko. Kung tama ang hinala ko, hindi magkakaganon si Boss Monica kung hindi siya selos. Bigla niyang inangat yung ulo niya at kumurap-kurap. Ha? Takang tanong niya. Ngumiti ako at nag-cross arms. Nagsiselos si Bossing kay Miss Angela. Umayo siya ng upo at inaabangan pa ang susunod kong sasabihin. Mag-asawa na kayo ni Bossing, kaya malamang magsiselos siya. Lalo na't ang gusto mong kakaibiganin yung kaaway niya pa. Napangiti ako nang makitang namula yung tuktok ng tenga niya. He's blushing. Tsaka, nag-aalala din sa'yo yun. Malay mo naman, di ba na hindi naman pala maganda ang intensyon sa'yo ni Miss Angela. Mamaya niyan. Kinakaibigan ka lang niya tapos inakto kong babarilin siya kaya napahawak siya sa dibdib niya. Bang! Ang totoo pala, papatayin ka lang niya dahil asawa ka ni Queen. Alam mo na, para mapabagsak mula sa posisyon niya bilang mafia queen. Tinakpan niya ng dalawang kamay niya yung mukha niya. Wow, seryoso? Ano ba naman yan Para siyang bulating inasinan dahil mukha siyang nangingisay-ngisay. Kinikilig naman ako. Mamaya, juki-juki lang pala yung sinasabi mo Tapos sinampas niya ako sa balikat dahilan para muntikan akong matumba. Hays, nakalimutan yata ni Boss L na lalaki siya. Hampasin ba naman ako? Masakit ka kaya manghampas, Bossing? Masakit. Hinawakan ko yung balikat ko. Sakit, bigat ng kamay. Hala, sorry Tumigil na siya sa kilig motion niya tapos umayos ng upo. Kinikilig kasi ako Pero, nagsiselos talaga siya Oo nga. Napilit ang sagot ko. Paanong hindi? Panay ang alog niya sa akin, nahihilo na ako. Kaya dapat magsuri ka na sa kanya. Simpleng sorry lang, okay na agad yang si boss. Hindi kasi siya yung tipo ng babaeng magtatanim ng galit. Hindi rin siya matampuhin. Medyo hindi lang talaga niya alam kung paano makikisama sa mga tao sa paligid niya since lumaki siya sa ganong klaseng pamilya. Napakamot ako sa ulo ko at saka lalo na ngayong siya na lang mag-isa. Malungkot kong sabi tsaka bahagyang napayo ko habang inaalala ang mga pangyayari sa buhay ni Boss Monica na hindi na mauulit pa. Yung mga panahong nakakaya niya pang ngumiti, mga panahong halos lahat ay nalalapitan niya, nakakausap, nakakakwentuhan, kinakaibigan, nakakasama sa katuwaan. Yun yung mga panahong buhay pa si Boss Marco at ang mag-asawang sa Avedra. Mafia? Ano yung mafia? Tanong ko sa batang babaeng laging bumibisita dito sa amin sa ampunan kasamang pamilya niya. Mafia? Hindi mo alam yun? Gulat na sambit niya habang nakahawak pa sa bibig. Bakit hindi mo alam yung ibig sabihin ng mafia? Nagkibit balikat ako. Importante bang alamin ko kung ano yun? Oo naman. Tumalon siya mula sa pagkakaupo sa isang malaking bato at lumapit sa akin. Mafia yung tawag sa mga taong may baril. Astig sila tapos marunong makipaglaban. Parang ganito Tas sumipa-sipa siya. Wata! Ganon. Hindi mafia din yung mga pulis, agents. Ganon? Hindi Naku naman. Basta! Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko habang nakangiti. Kapag malaki na ako at naging mafia na din ako, kukunin kita bilang tauhan ko.
Katulad ni kuya na may mga tauhan na din, magiging mafia din ako. Kukunin ko ang titulo bilang isang mafia queen at gusto ko ikaw yung mamumuno sa mga kukunin ko pang tauhan. Kumapit siya sa braso ko at tumawa. Pero syempre, hindi kita basta-basta tauhan. Ituturing kitang parang tunay na kapatid at kaibigan. Hoy! Ano na namang dinadaldal mo dyan, Bubwet? Dumating ang kuya niya at saka nakatingin sa amin. Kung ano-ano na namang tinuturo mo dito kay Audrey. Kukutusan kita dyan eh. Tapos kinutusan niya, kunwari yung batang babae. Anong Audrey kuya? Siya si A. Tumingin siya sa akin. Mula ngayon, ikaw na si A. Ikaw ang leader ng ABCDEZ agents. Pero syempre, hahanapan pa kita ng maraming friends para magkaroon ka ng miyembro. Ano bang nangyari sa kanila, A? Naputol yung malalim kong pag-iisip nang biglang magsalita si Boss L. Ngumiti na lang ako at umiling. Mas maganda kung si Bossing ang magikwento sa iyo ng mga bagay na gusto mong malaman sa kanya. Tutal naman, mag-asawa kayo. Siya na lang ang tanungin mo. Tumango-tango siya habang nakanguso pero bigla ding humarap sa akin. Nga pala, may tanong ako. Natanong ko na din to sa iba pa pero hindi naman effective yung mga pinagsasabi nila. Hinawakan niya yung sleeve ng coat ko at hinatak-hatak. Paano ba maging lalaki, kinamot ko yung ulo ko. Lalaki ka, di ba? Pa-weird pa ng pa-weird tong mga pinagsasabi ni Boss L. Sabi kasi ni Monmon, maging seryoso ako. Maging lalaki. Dapat daw ganyan ako sa pupuntahan naming party sa Sabado. Nagpapi-eyes siya. Ano bang dapat kong gawin, Hindi ba ako mukhang lalaki sa paningin ni Monmon? Sabi niya kasi umarte daw ako na parang hari kasi asawa ko daw ang reyna. Paano ko ba gagawin yun? Tumawa ako ng malakas dahil doon. Very simple sentence, hindi niya magets kung paano i-apply sa sarili niya. Hindi mo naman kailangang literal na ilagay yung sarili mo sa sinabi ni Bossing. Ang ibig niyang sabihin ay dapat maging matapang ka. Matapang? Bakit naman? Dahil sa party na pupuntahan nyo, lahat ng dadalo ay puro delikadong tao. Nagseryoso ang mukha ko habang diretso ang tingin sa kanya. Susuriin ka ng mga taong imbitado doon. Titignan ka, pagmamasdan, tititigan at saka pag-iisipan kung talaga bang deserve mo maging asawa ng isang mafia queen. Naningkit yung mata ko. Dahil kung ipapakita mong masyado kang mahina para maging asawa ni Bossing, siguradong nag-heart sign ako gamit ang kamay at pinaghiwalay yun. Siguradong paghihiwalayin kayo at ipapakasal siya sa Mafia King. Nagulat ako nang biglang mag-iba aura niya. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya at kitang-kita ako kung paano kumuyong yung mga palad niya. Matalim ang tingin niya sa ibang direksyon at tila malalim ang iniisip. Hindi mangyayari yun. Nagtagis ang mga ngipin niya. Sisiguraduhin kong hindi siya sasama sa Mafia King na sinasabi niyo. Boss Liam, hanggang kailan namin hahanapin ang katauhan mo? Samantala, on Agent C point of view. Kinwento ni Z lahat ng narinig niya doon sa voicemail. Pinadinig din niya naman sa amin yun pero ipinaliwanag pa din niya kung ano ang posibleng nangyari kay B. Nakapikit lang si Bossing habang nakikinig kay Z. Importanteng malaman natin kung sinong nasa likod nito. Kung sino ang mga taong pilit na tinatago ang profile na yun. Then, what should we do? Napatingin sila sa akin. I mean, wala tayong kahit na anong lead sa kung sino man yung mga yan. Hindi rin matatrack dahil nakita nyo naman ang nangyari kay B. Magaling siyang hacker at tracker pero natrack siya pabalik nang hindi man lang niya namamalayan. Ibig sabihin, may pantapat sa atin yung kung sino mang mga taong yun. Tumango-tango sila. Nakakainis. Lahat kami nahahatak ang kuryosidad sa totoong pagkatao ni Boss L. Para bang isa siyang malaking misteryo sa amin? Napatingin kami kay Bossing nang bigla siyang umayos ng upo at dumilat. Pinasadahan niya kami, isa-isa ng tingin. They're coming to the party too. I'm sure of it. Naglabas siya ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan. All we need to do is to observe. Tama, all we need to do is to observe. Napangiti ako. I know it. I know that Bossing definitely know what to do. And please, don't tell Liam about this. I want to know him first. Gusto kong ako muna ang makaalam ng totoong pagkatao niya bago niya pa maalala. Samantala, on Rohan's point of view. Saan ka na naman ang galing? Sigaw ko,
Pagbukas pa lang niya ng pinto, inirapan niya lang ako at agad dumapa sa sopa sa sala. Agad ko naman siyang sinundan. Maghapon kang wala. How many times do I have to tell you that assassins are all over the place? Pwede ka nilang patayin anytime without even knowing it. Oh, come on kuya. Stop being a killjoy. Itinapon niya ang mataas na sapatos sa kung saan at iniunat ang paa. I really feel exhausted today. Feeling ko na battery low ang peg ko. I'm really tired na. Pinikit niya yung mata niya kaya kinutusan ko siya. Ouch! What was that for? For fighting again with Queen. Natigilan siya at mukhang nagulat dahil alam ko ang kalukuhang ginawa niya kanina. Sinasabi ko sa'yo, hindi si Queen ang klase ng taong magdadalawang isip na patayin ka. Do you really wanna die, ha? Talagang paiinitin mo yung dugo ni Queen hanggang sa barilin ka nun, ha? She pushed me, dahilan para medyo ma-outbalance ako. Damn this girl. KG! Sabay dila. I'm just having fun with Queen's husband. That's all. Siya tong nag-umpisang mag-iskandalo dun. She giggled like she remembered something sweet. I didn't know that her husband is handsome as hell but idiot as fuck. Ang cute-cute niya. If you see him, kuya, nako. Nakakonsumi yung pagiging engot niya, but the hell I care. He's fucking cute kaya. What the fuck? You already met her husband? Gulat kong sigaw. Taas kilay siyang tumango. Accidentally? Yes. Sa totoo lang nairita ako nung nabangga niya ako but nung nagkausap kami and I saw his face, my gosh. All of my bad vibes flow away from me. She pouted all of a sudden while thinking. Although, medyo may kahawig siya. Kahawig? Sino? I asked out of curiosity. I'm interested about Monica's husband. Actually, lahat naman kami na nasa council, especially the Mafia King. Kahawig niya kahawig? Ilang segundo pa siyang nag-isip hanggang sa pumitik siya sa ere na tila may naalala. Si Kian! Kahawig niya si Kian! Hindi naman sobrang kahawig pero pareha sila ng hugis ng mata at shape ng muka. I gulped continuously. If there's one person who has the same eyes and same shape of face with Kian, it's definitely none other than his brother. If it is, how could it be possible that he's alive? I need to see it myself. I can't fucking wait for the party. I really can't. Samantala, on Ed's point of view, I told you to bring the hacker to me, not to kill her. Bored kong sabi habang nakatitig sa kanilang tatlo. Nakayuko sila habang nakikinig sa akin. I sighed in disappointment. Sir, ganun naman talaga ang gagawin namin. Kaso, biglang may sumulpot na gunman kaya na-aksidente ang hacker. I just nodded while massaging the temple of my nose. Fine, whatever. Kinuha ko ang basong may lamang gatas. Just, please be careful with your actions. She's smart, kaya alam kong may plano na siyang nakahanda kung sakali mang magtagpo ulit ang landas nyo. I took a sip on my glass of milk before continued talking. Again, just be careful. I don't want to expose our leader's profile. Kahit ano pang dahilan nila sa biglaang pag-hack sa system natin. His profile should be restricted at anyone. Hindi na dapat pang maungkat ang tungkol sa pagkatao niya because he's already dead. Ibinaling ko ang tingin ko sa bintana at pinagmasdan ang mataas na sikat ng araw. Kung sino man ang nagpupumilit na buksan ang profile niya, isiguradong meron siyang gustong malaman mula sa leader natin. I stood up and put my hands on my pocket. Ready yourselves for the party this coming Saturday. I smirked because of the idea popping in my mind. The council ordered us to kidnap the Queen's husband. It's either dead or alive.